So strong start agad, strong find para sa EAC, Bo. Oo. Kumbaga, ito na yung pangdiinan nila eh. Na 5 eh. Aside from si Castillo siguro na coming off the bench, mangyayari. Samantalang dito sa San Beda, wala silang Ajanti Miller na kanina nga tinaano natin nagpahiyang na tinanggal yung dreadlocks niya. Nakalugay lang siya today. So balik si Coach Yuri dun sa strategy niya nung simula ng season of having Jonty Miller come off the bench. Bagay likes this spot. Bagay kontra Ponzalida, fade away, malakas. Oo, maganda sana yung pwesto ni Bagay doon. He uses his body, kaya lang after that separation, malakas yung pagkakatira niya. Sahonia, he's been playing well as of late para sa San Beda. Oh, aside from Ajanti, Sahonia is the guy na providing offensive power para sa kanila. Reyes missing from the corner, babalik ang bola sa EAC. Talagang pagka umatake si Brian Sahonia, mapapahelp ka rin talaga eh. Sa lakas ng katawan, he knows how to use his body to create separation. Kaya pagka ikaw ang mapasahan niya, you need to be ready, just like the one that took by Reyes. Ochavo, susubok mula sa labas. Biden, Reyes picks up the rebound. Reyes. Reyes to Yuki. Andrada for 3. And Kinal picks up the loose ball. Bola napunta kay Ofdana. And it's gonna go back to San Beda. Oo, pinabayaan na ni Ofdana doon kasi akala niya natapik sa kanya eh. Pero sabi ng referee natin, walang nakatapik kaya balik sa San Beda ang bola. Jimmy Reyes. Kinal. Inaasawa itong si Sahonia. Di makatanggap. Ayun. Nakalusot. Brian Sahonia. Ayan na yung sinasabi natin na he knows how to use the screen. He knows how to use his body. Kaya naman iwan na iwan si Nico Kinal doon coming off a screen para dito kay Brian Sahonia. Ochavo. Oftana for 3. Oftana, no. And Noristo picks up the loose ball. All right. Makibalita muna tayo kay Aaron D. Great to be working with you today, Anton and Bo. Coming into these last 2 games, the #1 team in Group B, the San Beda Red Lions, still have a lot of stake. Got a chance to talk to Coach Andre Santos just before the game, and sabi nga niya na if they lose against the EAC Generals in today's ball game and against the Letran Knights in their next one, there's still a chance that they could fall to #3. And like you guys mentioned in the pregame, a win today would secure the #1 spot for them. Of course, I also asked Coach Andre at what level he thinks his team is at now, and out of 10, 8 daw ang magiging rating niya. What's that 2 that's still missing? Well, it all falls on their shot making and free throws. The good news is, according to Coach Andre, the lack of effort and energy that they had problems with in the earlier parts of this season is no longer an issue. Balik sa inyo, Anton and Bo. So bakit kaya wala si Jomel Puno? Gusto mo mag-comment ako? Let's leave it to Aaron to ask kung anong meron kay Jomel Puno. Yeah, this is we're seeing him right now while Aaron was reporting. Napansin natin. Oo, nakasibilyan eh. Yeah. Nasa likod ng bench. And not really a good season for Jomel Puno kasi nga injury na alam mo yan, bumabalik sa laro, nagkakaroon ng ano. Ochavo knocking down a triple. Reyes. Uy! May tulak doon. Ang tinawagan ng traveling si Jimmy Reyes. Hindi nabenta ni Kyle Ochavo yung offensive foul na yun ni Reyes. Actually, marami tayong nakikitang wala dito ngayon. Even Yes. Coach Gerson Cabildes. Oo. So, Aaron will have that Ganda information naman for us yun. later. Maganda yung pinapakita ni Loristo ngayon. Oo. Mga singit-singit niya. Kanina, nagagawan sa bola yung dalawang San Beda. Napunta naman kay Loristo dun sa ilalim for that putback. Tapos, ito naman, a simple ball screen on top. As you can see, Jomel Puno na nakasibilyan
in today's ball game. At naramdaman natin yan, yung pagkawala ni Jomel Puno when we covered that game of San Beda against LPU Yes. Oo. in Rizal Memorial. Na-miss nila yung size, yung activity niya sa rebounding. Yun yung game na nakwala si Moralejo noong fourth quarter. Oo, sa fourth quarter. 3-3 ang pinukul ng Moralejo sa ball game na yun. Sahonya. Sahonya from the left wing. Ito, speaking of stress, ito, hindi ito mahihiyang tumira ng stress pagka nakakita ng butas. That's his 5 points para dito kay Brian Sahonya. Bagay. Ayun naman. Kanina niya pa sinusubukan yung poste na yun. Kanina malakas. Ito, sure ball na to, kuya. It is a good start for the Generals, 9-6 with 6 minutes and 3 seconds remaining in the first. Brian Sahonya, his offensive numbers have picked up as of late para dito sa mga bedista. Oo, siya yung kasunod ni Janty Miller sa scoring leader. Ito naman si Jude Bagay. Favorite spot para dito sa kanya sa poste, konting bump. Ano din parang si Sahonya rin ito si Bagay. Marunong pumoste, he knows how to use his body. Hindi siya takot na, alam mo yun, sa kiskisan. Naalala mo yung ginagawa ni Coach Gilbert Malabanan para kay Gael Montaño sa poste? Yes, Parang oo. ganun yung nangyayari ngayon kay Bagay. Nabibigyan siya ng post-up opportunities against Bonzalida. Even if it's a bigger guy guarding him. Mas malaki ito si Bonsalida sa kanya, pero okay lang, kaya yan. Sahonya, nalibre na naman. Back-to-back threes by Brian Sahonya. Tuloy-tuloy ang pananalanta nito ni Brian Sahonya for his 8 points dito sa first quarter natin. At ready nang pumasok si Janty Miller. More problems for the EAC side. Kanina sa left wing, ngayon naman sa right wing. Yes. Kapag ka-shooter ka talaga, kahit saan mo ilagay, shooter ka. Walang may favorite spot pero you knows where kung saan talaga merong comfort zone ng mga shooter. Andrada. Biden, rebound. Ochavo. Ganda ng box out ni Nico Quinaldon kay Brian Sahonya. Ochavo. Ayun naman. On his second serving after missing that 3-point shot, sinundan niya yung tira niya. Sa kanya pa rin napunta. Perimeter naman ngayon para dito kay Kyle Ochavo for his 5th point in this ball game. Ito. Nice two-man game. Sahonya and Andrada. Dahil alam nilang pag hindi nila dinipensahan itong si Brian Sahonya, magtutuloy-tuloy ito. Kaya naman in-involve na doon si Yuri. Ay, si Yukien. Ayun pa, isa pa. Mula sa kanto, Ayun naman. Yukien Andrada. Kita mo yung pasan na yun. Ano na, malalim na eh. Pwede niya nang itira, but still. The trust of Brian Sahonya sa kanyang kapitan. Ito Bagay. naman. Other side. Anong dito sa kabila? Kaya ko rin sa kabila. Same result. In and out sa unang 3 puntos attempt ni Janty Miller. Ochavo. Ochavo, pinomba pa. Wow. Even if it's 3 guys, ito yung unang tira ni Ochavo, short. Napunta sa kanya sa may free throw. Ito naman yung gandang feed ni Brian Sahonya papunta kay Yukien. Ito, pwede nang itira eh. Hindi niya nga kita si Yukien eh.
Di ba? Alam niya lang na naandun yung si Yuken sa corner. Ibigay natin. Ito naman yung... Kita mo yung bump ng bagay, di ba? Alam niyang kaya siyang abutan ni Sahonia. Binangga niya si Brian to create a separation. Later, Aaron will give us an update on the coaching situation of EAC. Pero sa base sa observations natin dito, Bo, Coach Ariel Sison is the one Oo, it's one at the helm. Even nasa side niya si Coach Noy Catalan, he's the one. Kumbaga, So dati nagtitimon dito. Oh. nang naging head coach itong si Coach Ariel Sison para sa EAC. Pero ngayon daw sa Aspirants Coach of the Year. Bismarck Lina is on the floor. Ayun lang. Naninibago ako na wala yung headband ni Janty. Oo nga, no? Pag tinignan mo, And sportsmanlike foul, criteria 3 on number 7, Miss Martina. oo, kasi wala sa ano eh. Kumbaga, 3 on the red line. walang attempt to 2 free throws for sa bola eh. DJ Castillo. He just really hold on to the guy na naka-steal sa kanya. EJ Castillo coming off his best game in his rookie season. 23 points career high against Letran. At maka 23 points ka kontra sa isang physical na team gaya ng Letran. That's something right there. EAC Generals will take some ball possession. Pag tinignan mo si Ajanti, kala mo bagong player ng San Beda. Sanay kasi tayo na naka-dreadlocks to eh. Tsaka nagpahaba ba siya ng bigote? Lucero missing on that shot, challenged by Janty. Gonzalez, Bismarck. Etule, binigay kay Miller. Miller kontra Castillo. Miller, atake. Miller is blocked. Inabot. Good intention para kay Janty Miller attacking that lane. Lane naman. Yun lang ang hindi mo pwedeng Blocking foul. hindi pwedeng mangyari. You have a chance to go on offense, kaya lang iti-turn over mo. Coming in for the Generals. Brian Angeles. Siya naman ngayon ang tatao dito kay Miller. Kalimak. Pinasok sa unang pagkakataon. Lina in the post. Etule. Good Ganda, play. oo. Basket counts for Good screen away para dito kay Miss Martina. Gonzalez, papunta kay Itule for akat, papunta dun sa gitna. Maganda execution ng San Beda pero lamang ang EAC dito. Oo, yun nga eh. 17-16 with 2 minutes and 59 seconds remaining in the first. Ito yung play na nakita natin. Good execution. Ayun. Medyo natutulog sa pansinan si Shanoda doon. Hindi niya nakita na yung bantay niya kumakat na sa gitna. The thing about that is, iwan ka na nga, nag-commit ka pa ng foul, plus sa free throw tuloy ngayon para dito kay Itule.
At sa slow-mo, iisipin mo na sana hindi na lang niya finaul. Oo. Kasi nga, ang layo na eh. Palay up na si Etule. Nasa likod ka na talaga. Kumbaga, there's no chance for you to block that shot. You were really behind. Kumbaga, just let it go. It's a made basket already. Tabla na po tayo, 17 all. Lucero. Castillo. Lucero for 3. And Ayun naman. Lucero Aldeo trades it. Lucero, 3. Yun naman ang pangontra mo ngayon sa zone. If they're zoning, kailangan mo makashoot sa labas para bumalik sa tao-tao. Ganda ng Shanoda. pasa. Oh. Chris Shanoda. Nakabawi. Nakabawi doon sa kanyang pagkakamali kanina kay Etule. Gonzalez. Miller, aatake. Miller is fouled. Tingnan mo naman kapag umatake si Jonty Miller. Apat-apat ang dumidepensa sa kanya. Pushing foul to Ito number yung 71. tres ni His first Lucero. foul on the And then ito naman yung fast break ng... Actually, masikip pa yung pasa ni Angeles papunta dito kay Shanoda. Kaya lang, he finished it. Jonty Miller, #1 scorer in the NCAA, averaging 18.8 points per outing. Mintis sa kanyang unang free throw. Second free throw is good for Jonty. Lucero. 2 minutes. Lucero. Spin move. Ooh! Grabe yung creativity ng Lucero. Hacking foul to number 11. And he is challenging Jonty to defend him. Di ba? Yun naman yung gusto mong makita rito sa mga Free throws for taga-EAC. Aldeo Lucero. You know that Jonty Miller is really important in this San Beda team. He will provide 18 points every single time, every single game. Kailangan mo rin siya pa-depensahin eh. Kailangan siya, kumbaga, kumayo din sa depensa, not puro offense lang din. And ganun yung ginawa ni Lucero kanina. Si Lucero, lahat pinapansin eh. Pati yung San Beda Pep Squad na nasa kabilang side. Ano rin talaga tong batang to eh. Kumbaga, trash talker din na... Kaya lang minsan napapasobra siya eh. Ayun na. Ayun na nga, natamaan. Miller. Ayun naman. And Jonty Miller. His first triple of the game. Kung challenge mo siya kanina on defense, ito naman, challenge ka naman niya on offense. Ayun na naman. Yun yung sinasabi natin na kailangan dumipensa ni Jonty. Foul to number And he 11, committed his second personal foul naman ngayon. After this 3, Ryan Sahonia coming in for Jonty Miller. Two you need to free put throws for Jonty on the Aldeo bench kasi nga he committed his second foul already after making that 3 on the right. So binalik agad ni Coach Yuri si Brian Sahonia. Yeah. Sahonia di pa nagmimintis. 3 out of 3 from the field. Dalawang tres yan, tsaka isang layup. So Jonty Miller played 4 minutes and 4 seconds. 4 points for Miller. But saddled with 2 personal fouls. Castillo. Castillo babalik sa free throw line. They were really gambling on the hack. Sahonia already had a position on defense. Hindi mo maikakailang Two free foul throws talaga. for EJ Castillo. EJ Castillo was the star player of EAC in high school. Teammate niya actually si Ian Quahao na point guard ngayon ng San Sebastian. He was a Mythical 5 member. Itong si Castillo. Yan din yung kumpiyansa na makukuha mo kapag ka maganda ang nilaro mo in your previous game.
And against Letran pa. Tapos ito, San Beda na naman. Marami ang nag-aabang dito sa breakout game ni EJ Castillo. And he finally had it against Letran. Now it's just a matter of being consistent. Yes. Kasi hindi pwedeng maganda ngayon, bukas, sa mga susunod na game. Manakana ka, kailangan as much as possible, maganda every game. Ayun na naman, mintis para dito kay Itule. Lucero. Lucero on the pull-up. Lucero! Dalawa na yun! Grabe yung Lucero. Grabe yung kumpiyansa niya. Sahonia, libre. First miss. Gonzalez, binalik kay Brian. Brian, aatake. Deceleration by Brian Sahonia and he draws a foul. Blocking foul, number 12, Chris Sharona. Eddie Estacio. They begin for the red line. Biglang pumull up itong si Lucero. Sobrang baba rin naman kasi ng defense. Two free Nung throws depensa niya. for Brian Sahonia. Yun nga, pag nakaka-shoot ka, yung kumpiyansa mo tataas din eh. Like that, wala namang masama, di ba? Na-shoot naman niya. Sahonia with a chance to break into double digits early, and he does. 10 points para kay Sahonia. But it's a 31-23 lead for the EAC Generals. Lucero. Lucero with a basket. What a start for Deo Lucero. Lucero's got 12 points to lead all scores. EAC is ahead 33-23. San Beda Red Lions and 33 for the EAC Generals. Ang recruitment sa panahon ngayon sa collegiate basketball, ang tindi. Grabe yung labanan. Collegiate recruitment wars, kung saan-saan nanggagaling yung mga players around the Philippines, around the world, sa North America. Etong si Jimmy Reyes, galing California. Grabe yung, kumbaga yung inaabot ng recruitment natin ngayon. Jimmy from Cali. 7 points, 4 rebounds, 3 assists, 2 steals in 24 minutes of ball game against JRU. Shout out to team manager Jude Roque, who always finds prized Phil-Amps in North America. Ngayon naman, itong EAC, hindi na pinakawalan ang kanilang Kobe ng Imus. Player na nila nung high school, sinigurado nila that he would stay in EAC for college. Ito naman, dito lang sa Pilipinas. Kung kanina nasa California tayo, ito dito lang sa Cavite. Kobe ng Imus, 23 points, career high para dito sa batang to, na si Castillo. Yung moniker na Kobe ng Imus, hindi galing sa amin ni Bo yan. Galing yan sa social media, sa mga fans na nakakanood ng highlights at games nitong si EJ Castillo. Hindi naman nila tatawagin Kobe yan kung walang similarity ni Kobe, di ba? Oh, ako, Bo, what I see from him is yan, yung skills, yung footwork. We remember the late Kobe Bryant, yung kanyang footwork talaga on another level. Ito, 12 na ang kalamangan ng EAC dito sa panimula ng second quarter natin. Masikip. Lalim talaga ng rotation. Itong San Beda, Estacio, ngayon lang pinasok. For Bismarck. Estacio, another high school standout. 11 seconds on the shot clock. Ayun lang. Coach Yuri.
doing a better job doing that zone. Talaga namang mahigpit na mahigpit sila. And pwede ka rin naman kasi nga didepensahan mo lang sa zone na itong shooter nila. It's Brian Sahonia lang. Ito na naman si Lucero. Lucero with a wild miss. Sahonia is running. Sahonia crossover. Sahonia throws it out. Jimmy Reyes for 3. Short and Angeles with the rebound. Punta muna natin si Aaron D. Anton and Bo, you guys were talking about it earlier in that first quarter. Coach Ariel Season, the acting head coach of the EAC Generals, is no stranger to EAC basketball. With his last stint as the head coach para sa EAC being back in season 94, but just recently in season 100, he led the EAC Brigadiers to the championship in the NCAA Kiddies Division. Now, according to Coach Ariel, he's not trying to take away anything from what Coach Gerson has done for his team. Really, his main goal right now is to build that confidence and momentum for his boys so that his team would be at its best when Coach Gerson returns in the playoffs. Ika nga ni Coach Ariel is to bring that sense of pride back to his boys so that we would see a whole different EAC Generals team in the playoffs. Meanwhile, just a quick injury report. EAC is complete today with no injuries, while for San Beda, Jomel Puno is out today with right knee discomfort, while rookie MJ Bailoses is out as well with elbow discomfort. This is according to Team PT Ivan Milan. Balik sa inyo, Anton and Bo. Well, thank you very much, Aaron, for those updates on all those players. And tama ka, hindi na bagong boses itong si Ariel Season sa EAC. Ochavo. Ayun lang. Napalakas lang yung tulak kay Brian Sahonia nito ni Angeles. Pushing foul, number 0, Brian Angeles. Ito yung atake ni Brian Sahonia kanina coming off a ball screen. Wala nang nagawa yung defender niya doon. So Sahonia leading San Beda with 12 points. Lucero with 12 points for EAC. 12 points in less than 4 minutes. Kaya lang nagpapahinga na ngayon itong si Deo. Here is a review on the last foul. All players, please proceed to the They will review the previous incident between Sahonia and Ochabo dahil may iniinda itong si Kyle Ochabo. Na tinamaan yata ni Brian Sahonia. Yun yung nagiging problema ngayon ng San Beda. Tuloy-tuloy ang zone ng EAC dahil hindi nga sila maka-convert sa labas. Para bumalik sa tao-tao itong EAC, you need to make something sa labas. Ito yung atake ni Brian Sahonia. Sumabit sa damit ni Kyle Ochabo yung kamay. Delikado yun, ha? Yung sumasabit sa jersey, minsan na-injure yung daliri. Yes. Yung alam mo yung nadidislocate yung daliri. Minsan may mga puputol pa. Kaya naman nire-review ng ating mga referees natin na yung incident na yon kanina. Yan, tawa na lang si Brian Sahonia tsaka si Kyle Ochabo. Hindi naman sinasadya eh. Ikaw naman yun. Naipit lang, Kyle. Naipit sa damit mo eh. Kasalanan ng damit mo. Hindi ka kasi nakatakin. Referees are taking their time here reviewing this. Ito, let's investigate, Bo. Hindi nga nakatakin. Hindi, Brad. Nakalabas eh. Diba? Yun lang. Ayun. Yung okay na yung kaliwa niya eh. His left was already good. Ayun na nga. Pero yung kanan niya, elbow niya. Alam mo, hindi naman kasi itong mga players na to, they know each other. I think some of these guys are friends. Kumbaga, mutual respect between these guys is, kumbaga, okay. It's or normal. Pero syempre, magkalaban kayo ngayon eh. Wala mo lang magkakaibigan ngayon.
natawagan nga si Brian Sahonia na Shooting two free throws. unsportsmanlike behavior doon. Kaya 2 free throw para kay Kylo Chabo. Pero alam mo, Bo, what amazes me about what happened there was, yung kanang kamay yung sumabit, yung kaliwang siko yung tumama. Ano yun, momentum na dahil nakasabit yung kanan ko, iikot yung ano ko. Warning on the San Beda Red Lions bench. Pero mabuti naman at mukhang magkaibigan yung dalawa. Yes, oo. Chabo at si Sahonia. Nagtatawanan lang silang dalawa eh. But this 11-point lead, Bo, is a serious matter for Yes. San Beda. You can't play around here. Tandaan natin, #1 spot ang hinahabol ng kupunan ni Coach Yuri dito. Oo, samantalang itong EAC kumbaga, kumpiyansa ang hinahabol nitong mga to going into the playoffs, going into the classification round natin. Na ayaw mo pumunta doon sa knockout game ninyo na galing sa talo, di ba? So, mas malaki ang mawawala sa San Beda as compared dito sa EAC. Kumbaga, kumpiyansa lang ang hinahabol ng EAC. Samantalang ang San Beda, positioning sa #1 spot. And EAC continues to build on this lead. Brian Angeles with a scoop shot. And it doesn't help that Miller has 2 personal fouls, Bo. And Sahonia also. Oh my. Sahonia, ayun naman, ganda nung anticipation ng Kylo Chabo. Oh, Chabo, wild shot. Reyes. Coldora. Estacio for 3. Wala na naman. Medyo maalat sa labas itong San Beda. Angeles. Another one for Brian Angeles. If you made the previous play, possible na maulit-ulit ito. Kaya ito na yung kalamangan nating malaki. At 15, nababa agad yun sa 13. Much needed shot by Andrada. Uy! Oh! Coldora with a steal. Coldora. Reyes. Wow! Sorry miss by Jimmy Reyes. Miscommunication na doon between Postanes and Ochabo, pero hindi na maximize ng San Beda. Hanging foul, number 3, Jimmy Reyes. Ito na, balik sa loob si Brian Sahonia, tsaka itong si Nigel Gonzalez. Ito yung atake kanina ni Angeles. Nakita niya, butas na butas. 17 seconds on the shot. Kahit na meron pang help side doon, inatake niya pa rin. Angeles. Bakod. Wow! Ganda ng gising nitong EAC. Tuloy-tuloy eh, parang ayaw mag-miss. Coldora. Short. Celso. Ayun naman. Right place, right time para dito kay Joe Celso. Plus a foul. Ito yung hanap ni Angeles dito kay Bakod. Tulad nga ng sabi mo, maganda ang gising ng EAC Generals. Mintis na kanina. Na-convert pa. Para dito kay Joe Celso plus a foul. At sa aming pagbabalik, bonus free throw para kay Joe Celso. Nagpapatuloy ang ating live coverage dito sa Phil Oil Center sa lungsod ng San Juan. At ito, ang ating mga kababaihan sa ating venue na sumusuporta sa ating mga manlalaro dito sa NCAA.
29. For this free throw for Hindi Joe po Celso. panaginip to. This is real life happening right now. EAC up big against San Beda. Hindi po mali ang inyong mga television. Lamang po ang EAC ng 13. And this is without their head coach, This Gerson might be Cabintes. for Joe Celso. Paano kaya yun? Pagka nanalo ang, kung sakasakali manalo ang EAC, hindi na muna kaya mag-coach si Coach Gerson. Hindi, tinambakan niya sa bida eh. Pahinga muna. Kaya alam naman natin na maraming responsibilities itong si Coach Gerson Cabintes. Deo Lucero, nagbabalik sa ating laro. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit lamang ngayon itong EAC. Oo. Actually, yung dalawang guardian ng EAC ang nagpapahirap dito sa San Beda, Ochavo and Lucero. Both of them are aggressive and on offensive side. Sahonya. Sahonya draws a foul. So si Sahonya muna yung sinugal ni Coach Yes. Yuri Escueta. Kahit na dalawa na yung foul nito ni Brian Sahonya, pero For only general. alam niyang Two free throws. of kaya ni Brian Sahonya. Sahonya dalhin yung sarili niya even if he has two personal fouls. And maganda rin kasi ang opensa ni Brian. Kaya manghihinayang ka rin na iuupo mo eh. Di ba? Tsaka Kasi- ang laki na ng lamang ng EAC eh. Oo, kailangan din nila maghabol. Ayun lang. Why? And Bo, one of the things na napansin natin when looking at the stats of San Beda, after John T. Miller, ang layo ng drop-off eh, Oo. sa average Yun na nga. ng Yun na other nga. players. After a Janty with 18, eh, talagang ang layo nung talon. Off Eto. Tana. Wilmar Oftana, three. Nakisali na. Parang gripo, non-stop. Nakisali na. Patuloy ang pagtulo ng tubig para dito sa EAC. Kuldora. Aatake. Kuldora. That's gonna be 2 free throws for Miles Kuldora. Again, foul, number 22. Ito na, Wilmar Oftana nakisali na. Joe Celso. The leading scorer of the Generals, averaging 12.5 points per Two game. free throws for Miles Coldona. Kuldora, good on the first. Kanina niya pa sinusubukan yung drive na yan. Eh. This time na foul siya ni Loristo na wala sa position to go on the help side defense. Russell Dominguez. Coming in for Ito, General bihira Motors. natin makita tong si Russell Dominguez. Kasi dito sa side ng EAC, napansin ko wala si Umandak eh. Oo nga, no? Di ba? Wala si Umandak eh. That's right. Shinoda's there, Bakod's there. Wala si Umandak. Actually, I don't even see Oman at the back of the bench. I think he's there. Ayun, sa likod. ng bench. Oo, naka-civilian din. Nakita ko na, sa second row. Oo, sa second row. Na naka-ID. Ang laking bagay niyan, ha? Oo. Oman Omandak. He has started 4 of 11 games para sa EAC. Tsaka yung Umandak is veterano. Oo. Di ba? Subok na naman si Yukin. Wala. Rebound para dito kay Celso. Sahonya. Sahonya. Iyon naman. Ganda sana kung nakompleto. Na-finish niya. Oo. Ito yung hinahanap natin na si... Pushing foul, number Umandak. 81. And even Adam Doria right beside him. Oo. Pareho Two free throws naka-civilian. for Brian Sahonya. So that's 2 players down and a coach, a head coach, not around for EAC yet. Nauuna ngayon ang mga general. San Beda without Jomel Puno with a sore right knee, as reported by Aaron earlier. John T. Miller saddled with 2 personal fouls.
Ayun lang. 2 missed free throws para dito kay Brian Sahonia. Kanina 1 out of 2 siya. Ngayon 0 out of 2 naman siya. Bagay. Ito na naman si Bagay. In and out. Favorite? Oo, kanina pa nila hinahanap. Yung anong yun. Ayan na naman si Brian Sahonia. Tuloy-tuloy. Kailangan na eh. Oo. 15 points for Brian Sahonia. Lucero on the attack. Lucero, that's an offensive foul. Napasobra yung bangka ni Lucero doon. Actually, libre na siya. Libre. Ito yung atake ni Brian Sahonia. Hindi pwedeng nasa gilid ka niya. Kailangan nasa harap ka niya. His second. Ayun. Napasobra yung bump niya doon kay Nigel Gonzalez. Naghahabulan. Lucero at Gonzalez. Oh, Sahonia diving for the loose ball. Jump ball. Possession for the San Beda Red Lions. 18 seconds on the shot clock. Ayun, di nasalo na maayos. Oo, atake na sana si Brian eh. Kaya lang, di niya nasalo. The good thing, they retained the possession. Ito na naman. Brian. Aatake. Brian Sahonia. No go. He is really aggressive on the offensive side. Sa bagay, ikaw lang din naman yung kumbaga bright guy dito sa San Beda who's really doing well on offense. Few free throws for Joe Celso. So we have this report from Aaron D. This is according to Coach Noy Catalan, whom Aaron got the information from. Wala daw injury itong si Oman. They just chose to reserve him today para mabigyan ng tsansa yung iba mga players niya. Okay. Kaya lang yun nga. Foul trouble itong si Loristo. You need a body. So, Christian Oda. And Joshua Tolentino. Ang hirap din ang trabaho ng coach, no? To make decisions like that kung sino may re-reserve. Actually. And yun din yung ano ko. Yun din yung, kumbaga, on my part, mahirap din as a player na lagi ka nasa reserve, lagi ka nasa ano. Kasi nga, sayang din yung playing years mo eh. Di ba? Kung hindi ka makakapaglaro. And Oman stated na one and done lang siya dito sa EAC. Oo, kasi galing na siya sa LPU eh. Oo. Still by Sahonia. Sahonia. Sahonia! Ayun, Wow! Brian Sahonia. Yung kumpiyansa ng Brian Sahonia eh umaapaw. Kaya tuloy-tuloy siya dito. Bagay. Aatake. Bagay. Flip shot. Bagay na naman. Jude Bagay. Too strong. Kinal. Oftana. Susubok mula sa labas. Wilmar Oftana. Sabi ni Wilmar Oftana, huwag niyong pahirapan ang sarili niyo dyan sa loob. Ibigay niyo rito sa akin sa labas. Ako ang bahala. 48-38 in favor pa rin ng EAC. Brian Sahonia is having a historic first half for himself. 17 points. Ang ina-average lang nito, 10.6 points per game. So he has 17 points in almost 14 minutes. Walang takot eh. Even si Shinoda, binangga niya doon. Kahit na mas malaki itong si Shinoda. Kaya naman,
Wala, sa kanya lang din na kumbaga mag-rely si Coach Yuri. Kasi he is the only guy na maganda ang ipinapakita sa on their offense. But yun nga, he needs some help. Hindi pwedeng it's all Brian Sahonia lang. Binalig na ni Coach Yuri itong si Jonty Miller na mayroong 2 fouls but he has 1 triples. So it's now Jonty's turn. Miller. Andrada. Short para dito kay Yukien. 2 minutes. Goldora. Celso. Celso on the drive. As it counts for Joe Celso. Big man on the move, Joe Celso. Napaplex pa si Joe Celso doon after that finish with contact against Shinoda. Tsaka bihira yan na aatake si Joe na galing sa free throw line halos. Coming up a dribble. Usually yan, pa-put back lang yan dyan. Mag-aabang lang ng offensive rebound. For Joe Celso. So this is a good development for the Bedads. 3-point play na kompleto ni Joe. Jethro Bakut. Baba sa 7. Kailangan ng EAC. With only 1 minute and 46 seconds dito sa second quarter natin. Oh, what a pass. Ganda naman nun. Jethro Bakut. What a pass. Tolentino finding Bakod. It's just a simple staggered. Uy! Bagsak! Goldora. Wala pa rin. Celso put back. Joe Yun naman yung Celso. trabaho talaga ni Joe Celso. Waiting for that teammate to miss and then he will get the offensive rebound and put it back. Castillo. Oftana. Floater. And a steal by Etule. Etule is running. Etule. No. Oftana binigay kay EJ. EJ Castillo on the attack. EJ Castillo. Wow! EJ Castillo. Pinausok yung depensa. Yung alam mo yung mabilis, isang ataking mabilis, sabay biglang babagal. Babanggain yung kalaban. Grabe yung atake. Ito yung hanap ni Tolentino kay Bakod kanina. Ito naman yung atake ni Goldora for miss. Ito si Joe Celso for the putback. Ito yung atake ni EJ Castillo. For Joe Celso. Your free Grabe. throws for Jonty Miller. Yung creativity nung Castillo medyo kakaiba. Halatang lumaki sa YouTube highlights ni Kobe. Oo. Yung mga bata ngayon, doon na unang na-expose sa basketball eh. Oh, tas gagawin sa court sa kanila. Lalo na sa kanila. Oh. Batang Imos to, maraming court sa Cavite. For Jonty Miller. Baka sa mga pusta-pustahan pa ginagawa nitong batang to yun. Hamora is now in. Hamora, this is only his second appearance, Bo. Second appearance all season long. Oo, gamble for Sabagay, sinab niya si Adjante kasi baka ngayon mag-commit si Adjante ng third foul. Kaya naman sub niya naman si Jonty Miller. Giving it for Kyle Hamora. Hamora. Balik itong si Adjante na naman for offensive purposes. Pati itong si Brian Sahonia. It's rare that you see an offense-defense substitution in the collegiate ranks. Normally Parang football eh. Normally sa professional lang natin nakikita yan, Yeah. yung offense-defense substitution. Sabagay, si Coach Yuri naman is an assistant coach sa pro. Kaya may alam niya rin yan, siyempre. Learning from the great Coach Chot Reyes. Balik na naman sa siyam ang kalamangan ng EAC dito.
Uulitin po namin, hindi ho kayo namamalikmata. Talagang lamang ho ang EAC. Michael Gonzalez. Pero ito na mga Bedista trying to get back in this game. Gonzalez with a finish. As fast as they can. Oo. Last shot para dito sa EAC. Tolentino. Tolentino. Etule. Half-court shot. Uy! Oh! Munti ka pa yun. So San Beda might be down, but they have the momentum in this game, Bo.